Yan, sumayong buntag sa ating mga tanan. Yan, so binabati ko po muna, unang-una sa lahat, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na si El Jehovah Elohim. At binabati ko rin po ang aking asawa na si Maestra Ayera Betala. At binabati ko rin po ang lahat ng mga nanonood sa akin ngayong araw na ito. Yan. So live muna tayo. Yan. Alam nyo, sa mga hindi pa po nakakalam, no? Maraming karunungan ang Diyos. Maraming kalaman ng Diyos. Hindi naman yung nalalaman mo ay hanggang doon lamang, di ba? Ang kalaman kasi Diyos ay malawak yan. Yan. So bago tayo magtuloy, yan, patingin ko muna ang aking samahan na Alpha Royal Golden Military Legion International at Divine God Benevolent Missionary International. No? Yan. So good morning sa lahat. No? Binabati ko po yung mga tunay na mga legit na member sa aking samahan na Alpha Royal Golden Military Legion International at Divine God Benevolent Missionary International. No? So binabati ko po sa mga members ko dito sa loob ng aking samahan na legitimate na mga nagpa-member na. Yung mga hindi pa po member, magpa-member na kayo. No? Yan. So kilala ko po yung mga lehitimo na membro at hindi pa member sa aking samahan. No? So good morning sa ating lahat. No? Yan. So binabati ko rin si King Eddie Igunya na isa sa mga founder ng the 144,000 chosen people. Si King Eddie Igunya ang isa sa mga pinili ng Diyos para magayag ng mga batas na nakalagay sa mga nakasulat sa banal na kasulatan na balaod, no? Or batas sa batas na nakatala sa Biblia, no? At so mapagpalang umaga sa iyo, King Eddie Igunya, at sa iyong mga membro dyan, no? Yan, tuloy tayo today. Yan, no? May mga ilan-ilan kasi ako nakikitang nababasa na ang Diyos nyo po pala, si El Jehovah Elohim, hindi po ba Yahweh? No. Dahil na sinabi ko, kung ano yung paniniwala mo, respetuhin namin. Pero kung ano yung paniniwala namin dito, respetuhin mo rin. Ganun lang yun. Kung Jehovah ang aming tinatawag, at yun ang aming paniniwala, yun ang aming paniniwala. Kasi ang pangalan ng Diyos, marami naman yan. Hindi lang naman yung Jehovah, hindi lamang Yahweh, may Rabbi, may Rapha, no? May Yeshua, maraming pangalan ang Diyos. Kaya lang, talagang ibinibida ko yung El Jehovah Elohim dahil yan kasi ang aking pinaka-paboritong pangalan sa buong mundo, no? Yan, no? Pinaka-favorite kong pangalan, no? El Jehovah Elohim. Kung ang tawag ninyo sa Diyos nyo ay Yahweh, yun ang tawag ninyo sa Diyos nyo, Yahweh. Kung ang tawag nyo sa Diyos nyo naman ay Yeshua, Yeshua. Kasi ang pangalan ng Diyos ay isa lamang yan. Marami lang siyang pangalan, no? So, doon naman sa nagko-comment ng hindi maganda, no? Tatandaan mo, ito ang isa sa mga masakit na katotohanan, no? Sa mga hindi pa po nakakalam, no? Hindi naman po lahat ng may pinag-aralan sa martial art, mabuti ang ugali, yung iba, salbahe. Mag-ingat lang kayo. Kasi, ako marami akong nakikilalang ganyan, nag-aaral sila ng karate, pero hindi naman maganda yung pag-uugali, pangit naman ang mga ugali, no? Alam nyo, ang tunay na mga nagkakarate dyan, no? Yung mga nag-aral ng martial art, may disiplina yan, pati sa pananalita. Hindi sila yung tipong kagaya ng iba dyan, mga patapon ng ugali, no? Na walang respeto sa kapwa. Ako, matagal na po akong sa mundo sa larangan ng martial art. Hindi lang ako talaga mahilig magpakita ng mga gamit na kung anong meron ako. Ha? Kasi sa tagal ko po niya, nagpahinga na rin ako kasi pagod na rin ako sa karate at saka martial art. Gusto ko na lang mag-spiritual. No? So, pakita ko sa inyo to. Ito yung aking arnis, no, na ginagamit, no? Arnis ito. Pinakamatigas, pinakamaganda sa lahat, no? Ito ang aking arnis na ginagamit, no? Matagal na sa akin ito, no? Kasi kapag isa ka sa mga master at 12 dan, meron ka naman talagang arnis na ganito. Oo. Ina-award lang ito sa mga master, no? Kita nyo yan, arnis ko na yan. Kasi ako sa totoo lang, hindi ko ugali talaga yung kagaya ng iba. Na porque may narating sa buhay, mananapak na ng paniniwala ng ibang tao. Ako, may pinag-aralan din po ako sa martial art. Kaunti lamang, sabihin na natin, kaunti lamang. Kapiranggot lamang. Oo. Ako kasi marami ako dati nakalaban sa karate at martial art. Ang ano ko kasi, pinag-aralan ko, mixed martial art. No? Ibig sabihin, lahat kaya kong galawin. Basikaran boxer man ako, pwede ako dyan. Basikaran boxer, pwede ako dyan.
Karate, pwede ako dyan. No? Lahat, ginagalawan ko yan. Ay, nag-aral ako ng karate eh. Matagal na ako dyan, nagpahinga lang ako. Ngayon, ang pinukus ko talaga spiritual kasi yan naman ang ugali ko talaga. Hindi naman lahat na nag-aral ng ganyan, eh, matino. Yung iba, mayayabang. Yung pinaka nga nakalaban ko, 12 dan. Ha? 12 dan black belter din. Sa totoo lang, ang yayabang na mga yun, ha? Sabi nila, pinakamagaling daw sila, maangas daw sila. Ang alam nyo ba ang mga kupunan noon panahon namin, ha? Talagang mayayabang sila. Ako lang ang bukod tanging sa lahat na tahimik lang. Sabi nila, imposibleng mananalo to, payat ito eh. Wala ito sa wala itong ibubuga. Sabi nila, sabi ko, sa isip-isip ko naman, ngiti lang ako kasi akala nyo ba pag nag-aral ka ng martial art, walang nambubuli dun sa ground nyo? Meron din nambubuli kahit papaano. Kapareho mo rin, kabatch mo lang din, 12 dan, parehas lang kayo. Ang problema lang, pinakaiba kasi, yung ugali, discipline and respect sa iyong napag-aralan. Ako yung tipo kasi na kapag nag-aral lang isang bagay na ganyan, kontento na ako eh, okay na ako dyan. At kung sino man nagtuturo sa akin ng mabuti, nagpasalamat ako doon. Kasi yung master ko na yun, matanda na eh. Namatay na nga. Oo. Tanda na yun. Matay na. Isipin mo, tinuruan ka na ng basikaran boxer, mixed martial art, no? Dati ang ginagamit ko pang training yung makiwara na kahoy na gano'n na may pulupot na tali. Pinagchichimbag ko yun, makiwara. Namamaga yung mga braso ko dito, yung mga haliri ko dito. Yan ang training namin dati. Kaya yung mga pinupost ko na yan sa Facebook, matagal ko na yung mga larawan. Hindi nyo lang napapansin, no? Dahil hindi kasi ako showy. Yung iba, nakapag-aral lang ng kaunti sa karate or karatido, o anong pa mang pinag-aralan ninyo, nagyayabang na sila. Alam nyo ba ang pagiging mayabang ay walang kwenta yan sa martial arts kasi laging sinasabi ng mga master respect and discipline, no? Kasi mayroon ditong isang nag-aaral ng arnis, no? So papakita ko lang din sa iyo yung arnis ko para makita mo. Yung arnis mo kasi ordinaryo, ito arnis ko mabigat ito. Oo. Mabigat itong arnis ko na ito. Talagang ginamit ko na ito sa laban ko noon pa man. Tahimik lang ako pero hindi ako kagaya ng iba dyan, no? Simple lang ako. Pagdating sa knowledge, hindi ko naman ako kasi kagaya ng iba dyan, nagpo-front eh. Wala. Ano lang sa akin, kung mayroon na ako ipinapakita sa Facebook, yung mga position, yung kick lang, upper kick, no? Back kick, pwede yon, no? Side kick, no? No, yung mga blockings, di ba? Defense, yun lang ang pinapakita ko. Hindi kasi ako nagpapakita ng mga arnis na ganyan. Ngayon ko lang pinakita ito. Alam nyo, ang arnis ko, napakabigat yan. Kamagong yan. Pag may oras na may kamagong ka, you're a master. Legitimate, no? Hindi ako kagaya ni ba tao dyan na nakapag-aral lang ng kaunti ng karate, napakayabang na. Ako nga, kapiragot lang pinag-aralan ko. Ang narating ko lang sa martial arts ay 12 dan. Black belter. Ang black belter ko, meron niyang mga gold na nakalagay na ganun. Oo. Tinabi ko yan dyan. Tahimik lang ako eh. Kaya yung nag-aarnis dyan, na nagsasalita ng di maganda sa akin, one time, maglaro naman tayo. Para sa ganun, malaman natin kung sino yung talagang matindi sa atin dalawa. Kasi, yun nung nata-challenge ako yung mga magagaling magsalita sa social media. Nagko-comment ng di maganda. No? Ay kung may paniniwala ka sa samahan mo na yun ang reliyon mo, doon ka lang sa reliyon mo. Hindi yung sasabi mo ang tunay na Diyos, tunay na Adriano, hindi mo naman kilala ang pagkatao ko. Hindi mo naman kilala ang pagkatao ko na Adriano de la Concepcion. Bakit? Hindi ka naman original na kasama sa buhay ko. Wala kang ang komunikasyon. Komunikasyon sa buhay ko. Sasabihin mo, hindi ganyan. Alam mo ang tao, mga sinungaling ganyan niyang ugali nila. O lagi sila sabi na ang tunay na ganito. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Yung pilit ka man nilang ilarawan, hindi ka naman nila malarawan ng 101%. Dahil hindi ka naman nila nakasama. Ganun yan. Ang Diyos, hindi mo makilala yan. Kagaya ni Kristo. Nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, pinagtatawanan, kinukutsa nyo, binabastos ninyo. Ganun po yan. Kasi kung talagang spiritual ka, malalaman mo yung isang spiritual, hindi naman kagaya sa inyo ordinaryo.
Meron kasi iba dyan, nag-aral lang karate, pero hindi nag-aral lang spiritual. Yun ang kulang sa kanila. Kasi ako, mula ako din sa China. Doon kami nag-training sa China. Yung Great Wall of China, tinatakbo namin yan, madaling araw pa lang. Oo. Kaya yung dalawa yung inaaral ko dyan, karate and Shaolin. Matindi training namin. Kaya nga sa school namin, yung mga nambubuli dati sa akin, tahimik lang ako. Dati, yung mga nambubuli sa akin sa eskwelahan, pinababayaan ko lang. Tapos yung pinatulan ko naman, nagsumbong naman sa magulang. Minsan di natin alam kung saan tayo lulugar, di ba? Kaya, paalala ko lang po sa mga kagaya ko rin, no? Na mga nakapag-aral ng mga karate or martial art, no? Magbigay galang po tayo sa isa't isa para hindi po tayo magkasakitan ng physical. Tatandaan nyo po, baka hindi pa po ninyo alam sa mga nagma-martial art, ito po ang katotohanan. Wala pang nakatakas sa bala ni kamatayan. Tandaan nyo po yan. Kahit anong galing mo sa karate, kahit anong galing mo sa martial art, kung bala man ang kaharap mo, hindi ka matakas dyan. Maniwala ka sa akin. Dahil yan ang kinamatay ng karamihan ng mga taong mayabang na may pinag-aralan sa karate or martial art. No? Masarap mabuhay na hindi ka makialam ng kapwa mo ng nagma-martial art. Obserbahan mo, baka yung kapwa mo hindi mo naman kalibel. Ikaw, nag-aral ka ng martial art pero hindi ka naman nag-aral ng spiritual. Ang inaral mo, kabubuhan. Real talk yan. Tapos, meron akong i-reveal sa inyo. Ito ay tunay na nagmula sa source natin. Hindi ko na siya papangalanan kung sino siya. Dahil tunay nga naman, kasi nung nabuhay yung anak ko si Junior, sabi niya, alam mo pa, marami yan dyan na mga pinapilido sa akin kahit hindi ko naman anak. Pinaikliyo kahit hindi naman anak. Totoo naman sinabi ng anak ko si Junior eh. Kasi yung mga tunay niya na release, totoo. No? Hindi naman yan itinatago. Nakalista yan dun sa booklet kung sino yun. Kaya yung sinasabi niyong dalawang hari, no? Yung dalawang hari, hindi naman anak ni Junior yan. Oo. Ito po, papaalala ko sa inyong lahat. At ipaalam ko sa inyong katotohanan. Wala akong pakialam sino magalit sa inyo. Sino mang mga bastos sa inyo. Pero dapat nyo malaman itong katotohanan. Yung kinikilala ninyong hari-hari, no? Na kinurunahan ni Baladon, hindi yan anak ni Junior. Anak yan ni Baladon. Anak yan ni Baladon. Number 1. Dahil siya man nag-corona doon eh. Dahil kung number 1 niya kung anak yan ni Junior, ng anak ko, mismo yung anak ko mismo magbigay ng corona dyan sa dalawang bata. Wala namang binigay na corona dyan eh. Ang nagbasbas lang sa kanya si Baladon. Si Baladon, anak niya yung dalawa na yon. Ngayon, inaangkin niya na, ayan, anak ni Junior yan. Kahit hindi naman talaga nagmula ang similya doon. No? Yan talagang katotohanan kasi marami ngayong mga manyakis na nag-i-spiritual. Kukwento ko sa inyo yan. Sasabihin nila, pinasukan ako ni Divine Master, pinasukan ako ni Junior. Tapos pag nakabuntis sila, narilisan nila yung babae, sasabihin nila, binigay sa inyo yan ni Junior, binigay sa inyo yan ni Divine Master. Pinapaangkin nila yung isang bagay na hindi naman galing sa aming mga tamod. Real talk yan. Mahirap kasi yung ganyan eh. Yung gumagawa kayo ng kalukuhan, tapos wala namang kinalaman yung mga buong pagkatao namin, dinadamay ninyo sa kamanyakan nyo. Diba? Real talk yan. So, yung nagkakarate dyan, nagma-martial art na nagko-comment sa akin ng di maganda, tandaan mo, wala pang nakatakas sa bala ni kamatayan. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Kung ano man yung napag-aralan mo, pagbutihin mo. Huwag ka makialam sa kapwa mo. Dahil kung ako makialam sa'yo, hindi lang yan tatamaan ka sa akin, pati yung mga kakilala mo. Sasabihin ko sa'yo. Ano bang pinagmamayabang mo? Yung nakahawak ka ng 2 pamalo na gawa sa kawayan? Alam mo ba, ang gamit gaw ng dati, nagtitraining kami. Nagtitraining kami, puro braso ang labanan dito. Ganun yan. Simula kami sa pinakamaliit. Alam nyo ba yung pamalo na stick na gano'n? Yun ang ginagamit sa amin ng master namin nung panahon. Pagka hindi ka susunod, talagang hatawin ka. Hindi kayo nakaranas ng ganyan. Ako, nakatikim ako niyan ng disiplina ng original na talagang nagkakarate. No? Martial art talaga, original. Talagang ipapalasap sa'yo. Yung pagtamad ka, lagi ka mayroon tatamaan ka talaga ng isang stick na makapal.
pahawak sa'yo yung mahabang bamboo na ganun. Yun ang iti-training mo. Ha? Na naranasan mo ba yon? Ha? Ikaw na nagsasalita ng di maganda sa akin? Hindi ko kailangan ng opinion mo, number one, dahil hindi ko naman hiningi opinion mo eh. Dahil hindi naman tayo magkakilala. Hindi mo naman ako kakilala. Di ba? Hindi mo naman abutan yung una ko material. Di ba? Nagpapanggap pa yung kilala nyo ang pagkatao ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo, magbantay kayong mga siraulo dyan. Kayong mga taong nakikinig sa kanila, magbantay-bantayan nyo yung mga yan. Marami dyan nagpapanggap na kakilala ko si Divine, kilala ko si Lolo Adriano. Inilalarawan nila yung pagkatao namin, pero hindi naman nila kami nakasama ng personal. Wala rin kaming personal na connection sa isa't isa. Kaya nila yung ginagawa para makuha nila yung attention nila, ay yung attention ninyo. No? Makuha nila yung attention nyo, tapos sila yung paniniwalaan nyo, silang mga tao hindi naman talaga kami nakasama. No? Ito, sa kapal ng kamagong ko na ito, ang dami na tinamaan ito. Everyday, nagtitraining ako nun. Pero pinagpahinga ko tong arnis ko na ito dahil alam ko sa buhay ko, yung pagkatao ko, delikado. Ha? Sabi nga ng master ko, nung panahon, nung nabubuhay pa siya, ingatan mo yung iyong sarili. Ha? Bantayan mo yung sarili mo. Dahil pag ikaw ay nagalit, tumatapos ka ng kalaban. Totoo yan. Kaya yung sinasabi ninyong sparring, hindi sa akin pwedeng sparring. Maniwala kayo sa akin. Ako, marami ako nakilalang ganyan. Kunyari sparring, pero tatapusin ka na nila. Ako, maraming ganyan mga trahidor sa martial art. Kaya kung gusto mo ng totoong martial art, hindi uso sa amin yung sparring. Pag talagang gusto mong lumaban at naghahanap ka ng sakit ng katawan at gusto mong magpalamig, hindi uso ang sparring. Kailangan, nandyan yung certificate mo na talagang lisensyado ka talaga, na martial art ka talaga. Ilagay mo yung mo dyan, magtatamark ka dyan. Kung isa man mamatay sa atin, wala tayong dapat makikialam. Ganun lang yun. Kasi doon sa martial art, patayan talaga dyan. Hindi yung pwede yung sasabihin mo lang na sparring lang naman ito eh. O hindi, ang martial art ay napakadelikado yan. Napaka-deadly weapon yan. Kaya nga sinasabi sa inyo ng mga master, discipline yourself and respect your other people, have other paniniwala, kung sabihin natin, no? Na ibang paniniwala. Respetuhin mo yung kapwa mo, magkaroon ka ng disiplina. Kasi ang pinag-aralan mo sa martial art, hindi naman biro yan, makamatay yan. Ako, nung nakikipag-sparring ako, hindi sa akin uso sparring. Tuluyan ko yung kalaban ko. Kasi pag ikaw nagpapuro ka, kawawa ka. Ganun yan. Pagdating sa laban, hindi ka pwede maging mapagbigay. Dahil ang kalaban mo, hindi basta-basta. Kaya nga nakakuha ako ng award ng Dragon tsaka Lion eh. Yung Dragon tsaka yung Tiger na award. May symbol yan, Dragon and Tiger, nakuha ko yan. Tapos nilagay yan doon sa museo. Kasi di ko naman kailangan yun dahil alam ko naman pag darating ang panahon, lilipas din naman ang panahon, mamamatay din naman ang tao. Diba? Lahat tayo tatanda. Ang tanging maiwanan natin dito sa mundo na to, yung mabuti nating gawa. No? Kaya ako, hindi ubra sa akin yung mga beginners at sabihin ko sa inyo. Maraming mga beginner na nagamon sa akin, tsaka yung may mga belt na kagaya sa akin na 12 dan, hindi man mananalo sa akin, sabi ko sa inyo. Haharap ka sa isang dragon na kaya kang tupukin sa 1 minuto lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ako nakikipagbiruan. Hindi to yaba kagaya sa inyo na nagpapakita ng mga armas-armas na ganyan. Hindi. Yung isang ang kalaban ko doon na sa China, imbes lumaban, hindi na lang lumaban kasi nakita niya, binubrutal ko yung kalaban ko. Ikaw pa kaya nagsasalita ng walang disiplina sa bibig mo, tatamaan ka rin. Bago ka magsalita, dapat yung dila mo nakakonekta sa utak mo. Kasi baka mag-imitsa rin niya ang pananalita mo na hindi maganda sa kapwa mo. Di ba? Ito naman yung pusa ko. Hello sa mga viewer mo. Yan yung mga viewer mo, tignan mo. Diba? Pababa tayo? Kaya ako, yung master ko nabubuhay pa, sabi niya, tawag niya sa akin Shin. Good morning, Shin. Sabi niya, you just focus on training and then
you need more a lot of patience and discipline. Kasi maiksi lang talaga pasyensya ko talaga nung panahon. Magsalita ka lang na hindi maganda, balibag ka talaga. Ganun yun, ugali ko. Kaya lang sabi ko sa master ko, siyempre yung master natin minsan, pag mawala yan, talaga mamimiss mo yung, yung disiplina niya kung paano kanya hinahataw ng stick na ganun kanong, manipis lang talaga. Ihataw sa'yo, sugat ka talaga. Karatis yan yun eh. Hindi naman kagaya sa inyo yung Pilipino eh. Ibalahi nun. Talagang monghe yung mga yun. Galing sa temple ng China yun. Hindi man basta-basta yung mga yun. Oh. Kaya ako, masaya yung master ko that time pag nakikita niya ako. Nagtitraining ako, morning, maaga pa lang, nagja-jogging na ako. Ganyan ang ginagawa ko. Di ba? Simple lang ang ugali ko eh. Bakit mo pakialaman yung paniniwala namin? Kung may sarili ka namang paniniwala, bakit mo babastusin ang paniniwala namin? Yung paniniwala mo, nire-respeto naman. Hindi naman pinakialaman, di ba? Ganun yan eh. Kasi ang taong mahilig makialam sa ibang tao, mahilig may paniniwala, inggit lang yan. Madumi ang espiritu ng mga yan. Alam nyo ba, pag nagma-martial art ka, kailangan marunong ka rin mag-meditate. Kailangan full of spiritual discipline ka. Hindi yung nag-aaral ka lang ng martial art. Kasi sabi ng master namin, alam mo ba kung ano yung pinakaiba mo Shin sa mga nag-aral lang ng martial art? Sabi niya sa akin, yung mga nag-aral ng martial art dyan, walang Diyos yan sa sarili nila. Lumalaban lang sila para sa pera. Lumalaban lang sila para sa tagumpay. Hindi para doon sa tunay nilang mabuting hadikain. Kaya ang labas nun minsan, mayabang, no? Sabi ng master ko, ikaw, nag-aral ka, hindi lang martial art ang pinag-aralan mo, kundi full blast na spiritual. Isipin mo, umaga pa lang, magdadasal ka na. Diba? Mag-i-incense ka pa nun. Umaga-umaga, mag-alay ka ng incenso. Kasi yung paniniwala naman nila kasi, nirespeto ko. Kaya yung sinasabi ng master na, kung ano man yung makita mo na ano sa kapwa mo, na paniniwala nila, wag mo nang pakialaman kasi bawat tao may kanya-kanyang paniniwala. Unahin mo na lang yung sarili mo, pakialaman, no? Mag-focus ka na mag-grow ka kaysa dun pakialaman mo yung kapwa mo. Pero yung nakita ko dyan, yung may hawak na arnis na ganon, tapos nagsasalita ng di maganda, hindi ka tunay na martial art, no? Nagsuot ka lang ng damit para lang may pagyabang. Baka nga itong kamagong na ito, papagamit ko sa'yo, hindi mo pa kaya ikata itong mga ito. Alam mo ba, lahat ng nagkamali dyan, tinamaan sa ulo niyan. Bigat niyan eh. Kapag mayroon kang isang gamit na ganyan, alam nyo ba dati nung nag-training kami, nagsimula kami sa magaan. Okay pa, magaan pa yung ginagamit naming stick eh. Hanggang sa pabigat na pabigat yan, hanggang sa double sword na yung ginagamit namin, espada na. Yan ang sabi ko sa'yo. Nandiyan man yung espada ko eh. Ginagamit ko nung training ko, tsaka talagang hasado yun. Sabi ko, ang master mo, pinaparamdam sa'yo yung okay pa yan, nung bata ka pa. Kasi yung training mo, mahalin tulad mo dun sa pagkabata mo. Yung bata ka pa, wala ka pang ganong iniisip, wala ka pang ganong mabigat na inaalala. Ngayon, yung pinapalitan niya yung armas na ginagamit mo, pabigat ng pabigat. Ibig sabihin, ganun din. Habang lumalaki ka, pabigat ng pabigat yung responsibilidad mo. Bakit ka susuko? No? Kaya yung arnis na yan, pag ginanon mo yan, winasiwas mo. Minsan nga, yung master namin, lalagyan pa niya ng ng langis yan. Ganong kalupit yung master namin ng panahon eh. Lalagyan niya pa yung arnis ng oil. Talagang titignan niya kung hindi talaga mag-slide yun sa kamay mo. Talagang dapat makapit ang hawak mo. Kasi once nagawa mo ng hindi tumatalsik yung arnis sa kamay mo na may langis, ibig sabihin nun, pag walang langis ang kamay mo, mas matindi ang kapit. Yan ang training namin. Kaya ako, kilala ko yung mga tunay na nag-aaral ng karate at saka yung mga nag-aaral ng arnis kasi may respeto sa kapwa at hindi sila nakikialam sa paniniwala ng ibang tao. Hindi sila nakikialam talaga. Kaya nga sabi ko, kung makikialam ka, sisiguraduhin ko naman, mababalian ka lang. Kasi dapat unahin mo pakialam sa sarili mo. Palakasin mo, maging maging spiritual ka. Hindi yung pakialaman mo yung kapwa mo dahil naiinggit ka.
Maraming nagsabing ganyan, kilala ko si Lolo Adriano. Yung mga nagsabing kilala nila ako, tapos iba naman yung lumalabas sa bibig nila, puro paninira. Hindi yan mga nakakilala, mga mapagpanggap yung mga yan. Oo. Naalala ko talaga yung master ko nung panahon, no? Lalagyan niya pa ng langis yun, tsaka grasa, tapos hawakan mo ng ganito. Titignan niya talaga yan, kung talagang hawakan, minsan aagawin niya pa sa'yo yan, kahit may langis na yan. Minsan nga, madulas pa yun eh. Kailangan yung kamay mo makapit. Alam niyo ba ang sekreto doon? Kung bakit yung mga iba pag nagtitraining na kagaya ko na, yung iba ha, ilan lang kasi kami nakapasa dyan eh. Yung sa, nakapasa sa ano na yan, sa may arnis na yan, yung paghawak na ganyan. Talagang, kailangan pala yan. Yung katawan mo dapat, ina-absorb niya yung langis. Ganun yan. Yung parang, talagang ano eh, iba yung training mo sa martial art, iba rin yung sa spiritual. Sa spiritual, kaya namin gawing mainit yung katawan namin, kaya namin malamig yung katawan namin. Gets nyo ba yung sinasabi ko? Karate yan. Spiritual, martial art, na kaya mong kontrolin yung ano mo, yung inner power mo, na kaya mong gawing mainit yung katawan mo, pwede mong gawing malamig yung katawan mo. Yan ibig sabihin. So, pag nagawa mo yon, ibig sabihin, pag ginawakan mo yung arnis, no? Ginawakan mo yung arnis ng maigpit, no? Sample ito. No? Halimbawa, yan, yung master ninyo, susubukan kayo, pwedeng dito sa dulo, pwede dito. Kasi ang pinagkaiba nito, kung dulo-dulo ang labanan, dulo-dulo, ito yung gagamitin mo, dulo-dulo eh. Pag gusto mong tirahin yung kalaban mo ng malayuan, gamitin mo dito sa dulo. Pero kung gusto mo ng hindi naman long range, i-adjust mo lang dito. Oh. So, yung master namin nung panahon, pinapahawak sa amin yan, ganyan. Kailangan, yung langis na yun, matutuyo mismo sa palad namin. Talagang umuusok yan, yung kamay namin, kasi mainit yung kamay namin eh. Oh, sasawsaw pa namin dun yan sa mainit na lupa. Oh, pinagsusuntok namin. Ngayon, yung langis na yon, pwede niyang ma-absorb yung, itong arnis na to, i-absorb niya yung langis. Tsaka yung langis na i-absorb din ng kamay mo. Kailangan, pag inaagaw ng master mo to, hindi mo dapat pakakawalan. Dahil sabi ng master mo, benta mo na lahat, wag lang yung nag-iisa mong armas, no? Na iningatan, no? Ang pera walang halaga sa buhay. Pero ang armas mo, may protection ka sa sarili mo. Pero ang katotohanan sa martial art, wala pang nakatakas sa bala ni kamatayan. Hindi naman sisinungaling yung master eh, pagdating sa tactical. Oo, totoo naman sinabi. Tapos, titimbangin mo yan, kung saan yung mabigat, kung dito magaan. Minsan mayroong arnis na mabigat sa dulo, mayroon namang arnis na magaan sa dulo. So yung pinakamabigat, doon ka maghahawak. Tapos yung magaan nandun sa dulo. Yun ang technique doon, no? Oh. So hawakan mo yan. Dulo-dulo yan eh, oh. Dulo-dulo. Sipin mo, ikaw nag-aaral ka ng arnis, tapos bastos yung ugali mo. Pakialaman mo yung kapwa mo, sabi mo, kilala mo ako ng lubusan. Nako, kung ako sasabihin ko sa'yo, mag-isip-isip ka ng sasabihin mo. Yung inaaral mo, i-apply mo bilang mabuting tao. Huwag yung gagamitin mo, pa-display ka na nag-aarnis ka para katatakutan ka ng tao. Para pag nagsalita ka ng mali, kakampiyan ka. Doon sa amin sa martial art, pag mali ka, mali ka. Gawin mo yung tama, huwag mo gawin yung mali. Ha? Kaya, pag ang master mo, nakita niya na gumagawa ka ng mali, alam mo ba yung dalawang malaking kahoy na ganyan? Naka-squat ka doon, nakaganon yung paa mo, tapos may hawak kang hollow blocks na kaganyan, no? Hollow blocks na nandito, dalawa, pabigat. Ang mayroon pa doon, mayroon ka pa dito nakalagay sa dulo na balde. Ha? May laman tubig, ganun ang pahirap doon. Hindi nga nyo yan dinanas yung dinanas ko. Kayo, puro lang kayo, ganun-ganun yung alam nyo. Ganun-ganun na. Tapos hindi nyo naman dinanas yung sa akin talagang full blast na training. Hirap. Tapos yung buhok ko nun, kalbo pa nun. Tapos hanggang sa umaba na yung buhok ko. Kalbo pa ako nun. Wala kayo sa kalingkingan ko. Kaya wag kayong bastos manalita. Kung nag-aral ka man ng martial art, nag-aral ka man ng arnis, nag-aral ka man ng dulo-dulo, palo-palo, o ano pa man na pinag-aralan mo, panatili mo sarili mo. Kung ano man yung paniniwala ng ibang tao, wala kang pakialam. Dahil nakalagay yan sa bylaws ng mga martial art, wag mong pakialaman yung kapwa mo. Dahil iba-ibang reliyon yan.
Sa China, may makita ka Buddhism, may Hinduism, di ba? Dalawa sila, Buddhism tsaka Hinduism, no? Pero hindi naman sila nag-aaway. Respeto na nga sa isa't isa yung ginagawa nila. Kasi, una sa lahat, may bawat relihiyon, may mga pinag-aralan. May pinag-aralan kung paano depensahan yung bansa nila, paano depensahan yung templo nila. Ganun yan. Kaya, magandang paalala sa inyo, mahalin nyo yung sarili nyo, mahalin nyo yung kapwa nyo, mahalin nyo yung Diyos. Kung ano man yung paniniwala mo, kung ano yung paniniwala mo, doon ka lang mag-focus, huwag ka makialam sa kapwa mo. Dahil hindi ka naman pinakialaman, hindi ka naman namin pinakialaman, di ba? Nag-aaral ka man kaya ng arnis, tapos pinapakialaman mo yung kapwa mo, sabi mo, kilala mo ako ng lubusan. Hindi ka nga nakita ng personal sa nung panahon ko, hindi mo rin naabutan tong material ko. Di ba? Wala kayo sa kalingkingan. Alam nyo tong arnis na ito, ang bigat na ito. Sa totoo lang. No? Mabigat ito para sa mga taong walang alam kung paano ano yung isang bigat, yung pagatimbangin. Hindi nyo to alam kung paano gamitin. Ikaw, alam mo ba ito? Minsan, yung iba dyan, puporma-porma lang ng ganyan. Tapos wala naman palang alam. Pag actually mo, tamaan naman sa ulo. Ayoko yung may nag-aamo sa social media ng sparring. Tapos pag dumating sa panahon, mamatay sila. Kasalanan ko pa. Alam nyo sa amin, hindi sa amin uso yung sparring. Kasi kung talagang hindi kami yung pang practice, tandaan nyo. Kami yung pang pinali. Gusto mo ng laban, pipirma tayo ng waiver. Kung mamatay man isa sa atin, walang problema. At least walang magdidemandahan, walang mag-ano, 'di ba? Ganun yung gusto namin. Ayaw namin ng sparring na practice, hindi uso sa amin 'yon. Dahil kami tapos na kami diyan sa training na 'yan. Kayo ang dapat pagpraktisan. Mag-practice ka sa sarili mo kung paano ka maging matinong tao, paano ka maging disiplinado. Maraming ganyan, pa-master, wala namang disiplina sa sarili. Lalo na yung mayabang dyan sa social media, yung sabi niya, spiritual investigator, ang daming tattoo sa katawan. Spiritual investigator, tapos yung tao mo, yung estudyante mo, kagaya rin ng ugali mo, bastos din. Yung nagtatato, mahilig makialam sa kapwa-tao. Huwag nyo nga kami pinagloloko. Dahil kaming spiritual division, wala kaming tinuro sa mga tao na masamang katuruan, kagaya ng pagtatato, paninigarilyo. Di naman namin tinuro yan. Kaya ngayon tao, kapag nakita namin na may mali sa kanila, itinutuwid namin, huwag ka na manigarilyo. Kasi isipin mo, naninigarilyo ka, tapos sasabihin mo, nagkakasakit ka. Isipin mo, pag nanigarilyo ka, hindi mo na makita yung mga susunod mo na henerasyon. Yung mga apo mo, yung mga anak mo, hindi mo na masilayan kasi napaaga yung tulog mo dun sa kabaong dahil sa bisyo mo. Isipin mo na lang yon. Yung bisyo nyo na paninigarilyo, ipunin nyo na lang. Pabili nyo na lang ng pagkain ng mga apo nyo, pasalubong, ganun. Ako, wala akong bisyo sa buhay ko. Ang bisyo ko lang dito, mag-abang ng basher at i-block lahat sila. Ako, ganun yan. Ako, wala akong bisyo sa buhay ko eh. Sigarilyo, alak, wala yan. Kasi yan sa martial art, bawal naman talaga yung mga ganong kalangyawan na gawain. Ang dapat sa'yo, pag once na nag-aral ka ng ganyan, discipline. Kasi magkiba yung taong nag-aral lang ng martial art na walang spiritual. Kumpara dun sa nag-aral ng spiritual na mayroong kasama martial art. Pinagkaiba kasi ng martial art sa spiritual. Yung kasi yung may martial art na may spiritual, may disiplinado. Hindi nagiinom, hindi na naninigarilyo. Hindi gumagawa ng bagay na masama. Pero yung taong nag-aaral lang ng martial art pero wala namang spiritual, pangit yung ugali, mahilig makialam sa kapwa, binabantayan yung mga bagay, gumagawa ng kasinungalingan, hindi yan mga tunay na mga nagma-martial art. No? Panggap lang yan sila. Ako, marami akong kilala dyan na nagsasabi nila, master daw sila, ganyan. Wala naman akong pakialam. Kung sino kayo. Bakit kayo mainggit sa akin na kanya-kanya naman tayo? Kayo, master kayo ng saan ba kayo master? Marami namang master sa mundo. May master of agricultural, master of mathematics, di ba? May master of wisdom, di ba? Lahat ng mga master may kanya-kanyang katangian kung bakit sila tinatawag na master. Ikaw, yung nagano ng arnis dyan, na nagyayabang sa social media, no?
Nagko-comment ng di maganda. Master of Paklamero ka ng buhay. Yan, ang title mo dapat. Kasi mahilig kang makialam ng buhay ng kapwa mo. Hindi ka naman pinakialaman, no? Kaya nagtataka ako sa mga to eh. Ano kasing pangalan nito? Tignan nga natin. Banggitin ko pangalan mo dito. Check natin dito sa cellphone. Akala siguro nila, hindi ko alam yung mga pinanggagawa nila. Yan. So, babatiin natin itong basher natin. Nag-aral ka man kaya ng martial art, tapos bastos ugali mo. Saan na ba yung pangalan niya dito? May comment niya na hindi maganda eh. Kaya sabi ko, kayo, wala naman kayong talagang alam. Manahimik na lang kayo. Kasi mapapahiya lang kayo pagdating ng araw eh. Si Kristo nga nagkatawang tao. Diyos man yun. Diba? Katawang tao. Ito ang sabi ni Kaburnay Edgar, no? Ito yung profile ni Kaburnay Edgar. Wag mo kong yabangan na nag-aarnis ka, tamaan ka sa akin yan. Kaburnay Edgar, no? Yan. Yan ang mukha ni Kalbo, Kaburnay Edgar, no? Mahilig mo pa naman makialam sa buhay ng kapwa mo. Hindi mo pakialam yung sarili mo. Ano sabi mo sa comment mo? Ang tunay na banal na agalon ay hindi magpapakita sa mga tao dahil siya ay napakalakas tulad ng iyon na iyong inilathala. Adriano, siya ay isang tunay na Diyos, iyon ang totoo. Hindi mo naman kilala eh. Diba? Hindi mo kilala. Ang Diyos nga nagpakita sa lupa, nagkatawang tao. Ito naman sabi ko kay Kaburnay Edgar, no? Sino ka para sino kang walang alam, no? Na sumasali dito sa talakayan, no? Tsaka hindi ko naman hiningi yung opinion mo. Yan ang sabi ko sa kanya. Kasi Bisaya man to eh. Ito sa Bisaya, sabi ko sa kanya, kay Kaburnay Edgar, kinsa ka man na bogo na walang alam na ngano man nag-apil-apil ka diri sa wala kami kabalo kung kinsa ang Adriano. Na kay gamay sa utok, kadili man hingi ang opinion mo. Ibig sabihin, pag hindi naman hiningi ang opinion mo, Kaburnay Edgar, no? Naarnisador, huwag ka makialam ng kapwa mo. Tignan mo nga pagmumukha mo. Yan ba yung pinagyayabang mo? Pinagyabang mo sa akin na nag-aarnis ka tapos magsalita ka ng di maganda sa kapwa mo. Alam mo, ang tunay na master, hindi nakikialam ng kapwa. Hindi ka nga nakapag-training ng kagaya sa China, yung pinapahirapan ng hindi mo dinanas yan. Ako, dinanas ko yan. Maliit pa lang ako, nagtitraining na ako. Kayo, nagtraining ba kayo niyan? Hindi kayo nagtraining dyan, oy. Tigilan nyo ngayong kayabangan nyo. Itong arnis na ito, napakatigas na ito. Sa totoo lang, marami ako nakilalang mga master pagdating sa martial art. Pero, pag ako nakakausap nila, respeto talaga, harap-harapan. Kasi isipin mo, sila, nag-aral sila ng martial art. No? Magaling din sila sumipa, magaling din sila gumamit ng arnis. Sabi nga nila sa akin, nire-respeto ka nila namin, master, dahil hindi lang ikaw ay isang ordinaryong nag-aral ng martial art, kundi dumaan ka talaga sa tunay na training. Hindi kagaya namin na nagbabayad kami. Ikaw talagang pinaghirapan mo yung isang bagay na pinahirapan ka, training, full blast, no? Kaya itong harness ko na ito, kung gagamitin ko to laban sa'yo, durog yan, sabihin ko sa'yo. Hindi ka mananalo kahit sabihin mo pang pinagyayabang mo, master ka. Wala. Hindi, maraming master na natatalo sa laban pag yabang ang pinairal, pakikialam ng kapwa. Yan lang tunay na master, ganun ang bibigo, tikom ang sarili. Tsaka hindi mo pwedeng pakialaman yung kapwa mo na ilalarawan mo ang Diyos, hindi magpapakita yan. Sino ka para ilarawan ang Diyos na hindi mo naman kilala ng personal? Na ang si Kristo nga bumaba sa lupa, nagpakita sa tao, no? Ang Diyos nga nagpakita kay Moises. Ang Diyos nga nagpakita kay Abraham. Makapangyarihan ng Diyos di ba? Sabi mo, hindi magpakita ang Diyos. Sino ka? Para magprograma, ang kapal naman ang mukha na itong tao na ito. Kaburnay, alam kong kung makita mo itong ko sa'yo, mensahe ko sa'yo, tatak mo sa isipan mo yan. Ikaw, nag-aaral ka lang ng karate or martial art, o ano pa man pinag-aralan mo,
pero wala kang spiritual. Hindi ka kagaya sa akin, no? Na dumaan sa mga training na mabigat. Ha? Hindi ka kagaya sa akin. Magkaiba tayo. Alam mo ba, ang pinaka-delikado sa lahat ng kakalabanin mo, yung talagang dumaan sa tunay na training na napakabigat. Kayo kasi, nag-training kayo, nagbabayad kayo. Ang training nyo lang, yung kung paano kayo tinuturuan, kung paano humawi ng mga arnis. Kami, di kami pinahawak ng master namin sa una ng ganyan. Ang pinahawak sa amin, puro balde. Puro balde, pinakit kami ng bundok hanggang pababa. Oh. Tapos pinagja-jogging kami ng morning. Tapos ang una naming sandata, kawayan. Tsaka yung chopstick. Pag binato mong ganun yung chopstick, tumatarak doon sa mismong kawayan din. Yan ang napag-aralan namin doon. Talagang sabi ng master namin that time, ang una nyong tinitraining, hindi yung mabigat na bagay. Magsimula kayo doon sa maliit para hindi kayo mahirapan sa malaki. Yan. Kasi yung malaki, madali na lang yan eh. Ako sa buhay ko, hindi ko ugali makialam. Halimbawa, ikaw, paniniwala mo, katoliko ka. Hindi kita papakialaman bakit ang Diyos mo ganito, ganyan. Wala akong no comment ako kasi paniniwala yan, spiritual yan eh. Pero kapag ang tao kasi kagaya mo na isa kang walang alam sa spiritual, madumi ang espiritu mo, talagang lahat sasabihin mo para lang magmukha kang tama kahit mali. Punta ka nga sa Shaolin Temple doon sa China. Sabihin mo nga sa kanila, yung tunay na Diyos hindi si Buddha. Paniniwala nila yun. Baka gusto mo pagpapaluin ka nila ng tubo doon. Maraming master man doon sa Shaolin Temple. Hindi lang isa, maraming mga master. May Grand Master, Supreme Master. Yan. So, binabati ko pala, bago ko makalimutan, binabati ko po pala lahat ng mga kapatid po natin, mga guardians, no? Mapagpalang umaga sa ating lahat, no? Tuloy-tuloy po tayo sa paggawa ng mabuti, ha? At huwag kayong liliko ng landas. Stay tuned lang kayo sa mga mensahe ko, no?